So yan, yung position vector tsaka distance vector, tingnan natin yung pinagkaiba. Ito yung inaaral natin kanina pa. Position vector. Okay. Usually, ang ginagamit sa position vector ay small r. Okay. Okay. So, yung position vector, at tawag sa kanya, radius vector. Ang vector na to ay nag-start lagi sa origin to any point. Let's say point P. Okay? So, ibig sabihin, pag nilagay natin yung vector niya, that is from O to P, no? O to P, no? Yan yung R. Okay? Kaya naman yung vector kanina na ginagawa natin is ang equivalent yung component tapos minumultiply lang natin sa vector ay P1i, P sub 1i plus P sub 2j. Ano? Ano ba ito, no? Diba ito, no? Ito yung point P. Point P. Kapag kinuha natin yung vector na yan, okay, let's say P1, P2, P3, okay, automatic na yun, no? Ito na yung ilalagay mo sa component nila. Basta ang pinanggalingan ay yung origin, no? P2J plus P3K. Yan yung vector P. Okay. Position vector, tawag doon. Okay? So, yung kanina pa natin nalagay position vector. Okay? And then, yung isang klase ng vector is tinatawag na distance vector. Okay? Tinatawag din siyang separation vector. It is the displacement from one point to another. Halimbawa, no? Nandito yung initial point, nandito yung terminal point, no? Let's say from this point, let's say point P din, halimbawa. Ibang kaso na to, no? Point P. Shh. Ano yan? Ay, huwag kang manipa. Hindi ka mga kabayo. P. X sub P, Y sub P, saka Z sub P. Ayan na. So, hindi siya 0, 0, ha? X sub P, Y sub P, Z sub P. Ano nalagay ko? Z sub P. Yan mo na. Okay. Halimbawa, ang vector niya is galing sa P, pero hindi galing sa origin. Dito Q. No? So, ang annotation nito, pag hindi galing sa origin, capital R, tapos yung pinanggalingan niya, yung initial point to terminal point. So, PQ, no? P, ibig sabihin, from P to Q. Tapos, subscript yon ng capital R. Yan. Tapos, pag kinumpute mo yon, yung vector na yon, yan. So, P to Q. Okay? So, take note, no? P, papuntang Q. So, yung ima-minus nyo yan, eh. No? Unahin nyo yung Q, yung nasa P to Q. So, kabaligtaran dito, X sub Q minus X sub P. No? Ganun. Tapos, lalagay mo yung I. Yan. Plus, Y sub Q minus Y sub P. Okay? J. Plus, sorry naman, hindi maabot. Ito. Z sub Q minus Z sub P. Okay. So, magiging ganun, mina-minus. Actually, yung position vector, ganun din naman yung mina-minus. P sub 1 minus 0. P sub 1 pa rin. Hindi na pinapakita yung minus 0 kasi. Ito, kung halimbawa, ano to? 1. Minus 1. Ito, let's say ito, negative 3. Minus negative 3. Ganun. Ganun yun, no? Tandaan nyo, P to Q. Mauuna yung Q minus P. Kabaligtaran, no? So, kaya kapag nilagay ito, Q sub 1 minus P sub 1, ganun. Then, I or A sub X, no? It's up to you, no? Huwag niyong pag binaligtad nyo to, magkamali kayo. Halimbawa, R, Q to P naman yan. Kinuha nyo rin yung vector na yon from Q to P. Baligtad naman yon. So, magiging, okay,
Kasi itong ano na yan, halimbawa Q, ito, may ano din yan, position vector din yan. R sub P minus R sub Q. Kasi Q to P na yan. Okay? So, dito tayo sa constant or uniform vectors. Okay? So, halimbawa, may given na vector, ganito, no? Malaman mo naman agad na vector siya, meron siyang unit vectors, no? 2xy ax plus y squared ay plus x z squared az, no? And then, yung given na point, P, 2, negative 1, 4. Then, A at P, B, so ang gagawin mo, pag sinabing A at P would be negative 4. Parang nangyari ganito, no? A at P, so substitute mo yung x equal to 2, yung y, negative 1, and then yung z equal to 4. So, 2 times x times y ax plus y squared, negative 1 squared, ay, minus x 2 z squared, 4 squared, az. That is equal to 2 times 2, 4 times negative 1, negative 4 ax. Negative 1 squared, so positive 1 ay. Then negative, nakalabas yung negative talaga. 2 times 4 square. 4 square 16 times 2. Ay, sorry. May negative na pala dito, no? Minus 32. AZ. Yan. So, substitute mo lang, no? Okay. So, kailan siya masasabi na yung vector field is said to be constant or uniform? Okay? If it does not depend on space variables x, y, and z. Okay. So, yung example na vector B daw, that is a uniform vector. Kasi, hindi naman siya nakadepend na sa x, y, and z. Pero yung vector A, not uniform kasi nakadepende siya sa x, y, and z. No? Okay. Yun lang yun. So, pag sinabi naman scalar field, okay? Kasi may gagamitin tong terms na to sa later chapters, no? If to each point, x, y, z, of a given region R in space, there corresponds a number or scalar point P. Then P is called a scalar function of position or scalar point function. Okay? And we can say that the scalar field P has been defined in R, in region R. Okay? So, halimbawa, point P, makikita nyo naman yun, walang unit vector, walang AX, walang I, walang J, ganon. So, point P is x cube y minus z cube. Ibig sabihin, pag nag-substitute ka ng values ng point P, x, y, z, that would be equal to magiging scalar. Kasi wala naman vector dyan, no? So, scalar field. Scalar field, yung mga gantong given. Okay? So, madali malaman ang difference ng vector sa scalar. Okay? Ganun din yung uniform, tsaka not uniform. Okay? So, vector field, if to each point of a given region R in space corresponds to a vector B, okay? Then B is called a vector function of position or vector point function. Yan, vector function of position or vector point function. We can say that a vector field B is defined in a region R. So, yung vector field B, mapapansin yan, may vector. Okay, next. So, pag sinabing naka-field, yan nga, may mga variables x, y, z, ganun. AX, kahit naman sa, pagdating sa ibang coordinate system, may mga ganyang vector field, may theta, may phi, may, yan, ganun. So, vector field yan. As long as may vector, unit vector, no? Nakatabi.
kita mo agad kung yun ay vector field. Okay? So, dito na tayo sa vector addition. Pwede nyo akong sabihan kung gusto nyo mag-break pala. Break. Sabihan mo ko dyan, sabihan si Jam kung mag-break tayo. Ha? Baka naugutom yung iba pala. Okay? So, yung vector addition and subtraction, if vector A is equals to this one, and vector B, yan, ano daw ang vector C, which is A plus B? So, ganito, no, nangyayari dyan, no? Pinag-a-add lang naman natin, no, yung component vector to component vector. Halimbawa, no, A sub X, vector A kasi ganito, no? Parang lumalabas ganito, no? A sub X ay, ganito na lang. Vector B, ito yan, ha? A sub 1. Yan. So, kapag inad natin to, no? Yung dalawa, yung A plus B na yan, pinag-add lang natin to, no? A sub X plus B sub X. Then, factor out nyo na lang yung unit vector A sub X. Ayan. Okay? So, A sub X plus B sub X. So, ganun lang, no? Parang sa, ano lang to, yung sa advanced math, yung complex number. Pag-add mo lang yung sa real to real, imaginary to imaginary, no? Dito, i-add mo lang kung ano yung magkakaparehas sa component vector, yun lang, no? AY plus BY, then times A sub Y plus AZ plus B sub Z times A sub Z. So, ganun lang, no? Yan lang. Ganun din sa pag-minus, no? So, sabi, sa vector daw, wala daw minus, no? So, nangyayari, ang subtraction ng dalawang vector ay ganito. A plus negative B. So, ang gagawin, mumultiply mo lang yung negative dun sa vector B, no? Negative B. Ang negative B ay magiging negative bx ax minus by ay minus bz az. Kaya naman, pag inad mo yung a plus negative b, ay magiging a sub x plus negative bx, so minus bx, no? Ax. So, ganun lang yun. Ganun din, para ano nag-add doon? Okay? So, a sub y, a sub z plus negative, o di negative, b sub z, az. Yun lang. Yun lang, vector addition and subtraction. Sana hindi kayo mamali sa mga ganyan. Okay? Halimbawa, pinahanap, ano daw ang distance between point P and point Q? Okay? Kung natandaan nyo yung pagkuha ng distance sa 2-dimension, no? Diba? 2-dimension. Ano ba sa 2-dimension? Kinuha nyo yung distance na P and Q. No? Pythagorean theorem lang yun, no? Yung distance ng PQ, okay? Ito yung P to Q, no? Yung distance niyan, that is equal to square root of yung difference na ito, no? Halimbawa ito, no? 1, 2, no? Ito naman, 3, 4, no? Ay, baligtad. Pala dapat yung 3, 4. 3, 4. So, 1, 2 na lang. 1, 2. Sorry. Pwede i-minus natin yung x, ganun din yung y. Then, square natin. 3 minus 1 square plus 4 minus 2 square. O, ganun. No? Yung distance niya. No? Yung magnitude din niya yun. Okay. So, pero pag 3-dimension, ano kaya yun? Yung distance ng P to Q. Okay?
Pag 3 dimension, actually, ganun din. Okay? Tatlong ganito lang ang gagawin mo. Ganun din. Kahit sana mauna. No? Kasi, pag in-square mo yan, mawawala din yung mababaliwala din yung negative nila eh. Diba? 0 minus negative 3, excuse me, square, plus 8 minus, pag ito inuna nyo, ito lagi unahin nyo, no? 8 minus 4 square, plus 7 minus negative 5 square. Yan. Square root of negative, negative, positive 3 square, 9. Plus 8 minus 4, 4 square, 16. Plus 7 minus minus 5, 12. Square, 144. Ayan. Anong sagot dyan? 144, 169. Ano yung square root ng 169? That is equal to, ano yan? 13. Di ba, no? 13. So, sabihin, yung distance between P and Q is equal to 13. 13 units. Distance eh. Yan. Ano? Given point P and point Q and scalar C equals 2. Find A. Ano daw? Find A. P plus Q. O, P plus Q. So, di-add nyo lang, no? Add nyo lang yung ito, no? 2i plus negative 1. No? Plus negative 1i. Plus negative 5 plus j naman. 2j plus 2j. Plus 10. 10 plus negative 9. No? Okay. Okay. So, yung P plus Q is equal to 2 plus negative. No? Negative 2 minus 1. Hindi 1. I. So, ito, negative 5 plus 2. That is negative 3j. Okay. 10 minus 9 is positive k. Okay. Yung B naman, P minus Q. Okay. P minus Q. So, yung P minus Q is equals to P, 2, minus, yan, negative 1, I. Plus, eto, hindi nyo i-minus to ha. Talagang plus yung, ano na ito, yung plus, yung sa J naman, no? Negative 5, minus 2J. Plus, 10, minus negative 9. Okay. So, yung P minus Q equals sa 2 minus minus, so plus, no? 3i. So, negative 5 minus 2, negative 7. Minus 7j. So, 10 minus minus, so plus 19k. Yan yung P minus Q. Dito naman sa letter C, i-multiply nyo lang yung scalar. CP, no? Multiply lang. Lalagay mo yung 2i minus 5j plus 10k. Multiply nyo lang yung 2. Distribute mo lang kay dun sa kada rectangular vector, no? 4i minus 10j plus 20k. Yung example is, may given a point, M, point N, and point P. Find A.
dito sa mga problem na to, kahit hindi mo na i-drawing to, okay lang. Hindi naman required yun. Okay? Unless pinaplot talaga sa inyo, yun. Okay. Gagawin nyo yun, mag-drawing. Okay? So, say sa A. Okay? RMN plus RMP. Okay? So, kunin muna natin yung, ano yung RMN. Okay? RMN is equal to R sub N minus R sub M. No? So, that is equal to N minus M. No? Kasi, M to N. So, R sub N minus R sub N. So, 3 minus negative 1. Diba ganyan? 3 minus negative 1. Ganon. I. Plus negative 3 minus 2. J. Plus 0 minus 1. J. So, yung RMN equal yan sa 4I minus 5J minus K. Ayan. Yung RMP, MP. Okay. Unahin natin yung P. Nagiging ganito yan. R sub P minus R sub M. No? So, that is, ano yan? Negative 2 minus negative 1 I plus negative 3 minus 2 J plus negative 4 minus 1 K. So that's equal to 1 minus 2 negative 1 negative I minus 5J minus 5K. So RMP. So that pag ginuha natin yung RMN plus RMP equal yan sa ito, add natin itong dalawang to. 4 plus negative 1 J plus excuse me. Ano yan? Negative 5 plus negative 5 K ay J. So plus negative 1 plus negative 5K. So, yung equivalent nito ay 4 minus 1, 3J. Ay, 3I. Ba't tayo J to? Sorry. Negative 5 plus negative 5, so negative 10J. Then, negative 1 plus negative 5, that's negative 6K. So, that would be letter A. Oh, letter B naman. Yung B, A sub MP. Eh, nakuha na natin yung N sub, yung RMP, di ba? Ito yan, negative I. So, gamitin natin, no? That is equal to negative I minus 5J minus 5K all over square root of 1 square plus 5 square plus 5 square. So, 5 square, 25. 25, then 1. 51, square root of 51. So, negative 1 over square root of 51. I. Minus 5 over square root of 51. J. Minus 5 over square root of 51. K. Ayan yung unit vector along MP. Ayan. Sa ano naman, letter C. Dito ko nalagay. Sa letter C, meron ng R sub P. Ito na rin yung mga R sub P. Okay. R sub P
is equal to, gawin mo lang ganito, vector na yan. Or, yung equivalent vector niya, negative 2i minus 3j minus 4k. Yung Rn, ito, 3i minus 3j. 0 yung k. So, 2, diretso na natin to. Ano yung 2r sub p minus 3r sub n? So, times 2 natin to, yung r sub p. Times 2, negative 4i minus 6j minus 8k minus yung 3 times rn times 3. Yung negative dito ko na nilagay. 3 times 3, 9i minus 9j. Then, pag pinagsama, that is equal to, hindi ko nga alam eh. Ano daw yun? Negative 4 minus 9. Negative 13i. Sino yung bakit? Ito, negative 6 minus negative 9. O, di ba? Ano yan? Positive 9 minus 6. So, positive 3j. Negative 8k. Ayan. So, yung magnitude ng 2rp minus 3rn i-equal sa square root ng ito, 13 square plus 3 square plus 8 square. Tama ba to? Pa-double check. Anong sagot? Anong sagot? Hindi. Anong pala sagot? 11 square root of 2. 11 square root of 2. Okay. Units. Okay. Points P and Q are located at 0, 2, 4, and negative 3, 1, 5. Okay. Calculate the position vector P. Ito, P. Ito yung Q. Ayan o, PQ, respectively yan. Okay. May word na respectively dapat. Di ko nalagay. Sunod. Sa P, ito sa Q. Okay. So, pag hinanap yung position vector P, that is R sub P. No? R sub P. So, ito, that is just equal to, pwedeng gawin yung ganito lang, 0, 2, 4, okay na yan. Okay naman, position vector P, that is 2J plus 4K. Yung 0, 0i, hindi mo nalagay yun, okay lang yan. Okay. Then, the distance vector from P to Q. Okay. Again, no? Distance vector ng P to Q is the magnitude of PQ, no? That is the square root of the differences of their of their component vectors, no? So negative 3, let's say for example, negative 3 minus 0 square plus 1 minus 2 square plus 5, quantity 5 minus 4 square. Ayan. So, yung distance ng P to Q is equal to square root of 9 plus 1, 3 squared plus 1 square plus 1 square. Square root of 11. No? Distance niya ay square root of 11 units. Okay. So, bali yung distance vector is R sub PQ. Okay? P to Q. So, mauna yung P.
Ayan, P to Q. Okay? Diretso yun natin, wala nang break to. So, magiging ano to? R sub Q minus R sub P. No? So, that would be equal to, so yung Q muna, minus P. No? Negative 3 minus 0. So, magiging yan to. Negative 3 minus 0 ay, so, plus, Q muna. 1 minus 2. 1 minus 2. J plus 5 minus 4. K. So, yung distance ng P to, distance vector from P to Q, negative 3 ay minus 1, J, o minus J na lang, plus positive 1, K. O, plus K. No? Ayan. Distance vector. Nauna yung C. Sorry. And then yung last, yung letter D. Ito na. Ang last. Vector parallel to PQ with magnitude of 10. Okay. So, ano daw yung vector? So, sagot natin dito should be a vector na dapat ay parallel sa PQ but with magnitude of 10. So, ang gagawin nyo dito, kukunin nyo muna yung unit vector niya. Okay? Unit vector PQ. Pagkakuha nyo ng unit vector PQ, alam nyo ang length, magnitude ng unit vector ay 1. Di ba? Saka nyo i-multiply ng 10. Okay? So, saka nyo i-multiply ng 10 kasi kung naghahanap siya ng vector parallel sa PQ na may magnitude na 10, magandang gawin yung unit vector kasi same lang sila ng direction. Ibig sabihin, parallel sila. Di ba? Kaso ang vector lang, ang length lang nito is 1. So, ganun ang gagawin natin. Kunin muna natin unit vector. That is yung distance vector PQ all over. Ayun, yung ginamit natin na magnitude. Yung kaninang distance. So that, yung kinuha natin, ano yun? Negative 3 I minus J plus K all over square root of 11. No? Yan. So that is equal to negative 3 over square root of 11 I minus J, minus 1 over square root of 11J plus 1 over square root of 11K. Yan. Yan yung unit vector. Ngayon, ang gagawin ko, para masabi na vector ay parallel sa PQ, di multiply, na may magnitude na 10, ang gagawin ko, magmumultiply ako sa unit vector PQ ng, pwede naman magmultiply ng scalar, plus or minus 10. So, bakit ganon? Kasi, pwede naman. Kung minultiply ko ng negative 10, ganun pa rin naman. Wala naman sinabing same direction o kaya sinabi parallel lang. So, it's either positive or negative. No? Mas siguradong sagot yan kaysa times 10 lang. No? So that, the answer should be, pag minultiply mo yung positive 10 sa negative, negative, di ba? Pag minultiply mo yung negative sa negative, positive. So, negative, positive, 3 over square root of 11i. So, ganon. So, negative to. So, minus positive. 1, times 10 pala, no? Times 10. 30. Ito ay 10 over square root of 11j. And then, ito yung plus or minus. Plus or minus 10 over square root of 11k. Ayan. Ayan. Naintindihan, class?